Langit at lupa, itim at dilaw. Ang universo, malawak at mailap. Santa ng silangan, utusan ang 8 direksyon. Gusto kong maging maliit mong baboy. Bakit? Ikaw, matandang hukluban, ginugulo mo ang isip ko. Dahil noong hawak mo ang pakain sa baboy, alam kong mahal na mahal mo ako. Nakakainis ka. Alam mo ba kung anong karne ang gusto ko? Anong karne? Ikaw, mahal kong sinta. Nakakainis ka. Napakalalim ng pagtatago mo niyan. Maestro, hindi ka ba nasusuka sa mga salitang corny? Sino ka? SHH, napakalakas niya. Huwag mo siyang pansinin. Anong klaseng bata ka? Ha? Sino nagutos sa yung sumingi? Umalis ka na. Hoy, mahal ko. Ay, mahal. Ikaw. Ikaw, maghintay ka lang at makikita mo. Ay, ikaw. Ay, mahal ko. Ito na ang pang-8 mong asawa ng maestro na pinaalis. Pwede natin itong pag-usapan. Maestro, ang mga naglilinang ay dapat dalisay at walang pagnanasa. Tinutulungan kita dito. Hindi ipinagbabawal ng aming sekta ang pag-aasawa. Maestro, nabubulag ka sa pagnanasa. Ito ay napakadelikado. Kung mananatili pa ang batang ito, matatanda na akong mag-isa. Hindi maaari. Kailangan kong humanap ng paraan para umalis siya. Nakuha ko. Nangyayari nga, mayroon ng maestro para sa'yo. Nagmasid ang maestro sa mga bituin kagabi. Nakatakda kang humarap sa isang pagsubok sa pag-ibig. At ngayon, dumating na ang araw para harapin ito. Ang taong ito ang iyong itinakda. Lumakad ka at pagtagumpayan ang pagsubok na ito. Tanging noon ka lamang, makaakyat sa langit. Naiintindihan ko. Bababa ako bukas. Bukas, Lilit. Maestro, kung mas maaga kang bumaba, mas mabuti. Hayes. CJ. Ginang, marahil sumuko na lang. Hindi, sabi nila lahat, ang santa ng bundok hilaga na ito ay pinaka-epektibo. Nakikiusap ako na basbasan mo ang aking anak na gumising. Ay, Ginang, ano ang nangyari? Ginang, ano ang nangyari? Ginang, ayos ka lang ba? Ginang, ayos ka lang ba? Ginang, gumising ka. Mabilis na tumawag ng ambulansya. Ginang, gumising ka. Ginang, gumising ka. Ginang, gumising ka. Ginang, gumising ka. Anong siraulong babae? Umalis ka dito. Alam mo ba kung sino siya? Kung may mangyari talaga sa ating matandang ginang, maaari mo bang panagutan iyon? Labis na pag-aalala ay maaaring humantong sa pagkasakal. Mabuti na lang at nakilala mo ako. Palayain. Ginang, ayos ka lang ba? Sandali, binibini, huwag kang umalis. Iniligtas mo ako. Maaari ko bang itanong kung bakit ka umakyat sa bundok silangan? Sabi nila, mayroong santa ng silangan sa bundok na ito. Mabilis siyang makarinig. Nandito ako para manalangin para sa anak ko. Masagana ang iyong angkan, walang hanggan ang iyong mga biyaya. Hindi na kailangang manalangin pa. Dagdag pa rito, wala na ang santa dito. Hindi sa bundok. Bilisan mo, habulin mo siya. Kailangan kong bayaran ang kabutihang nagligtas ng buhay. Opo, Ginang. Saan siya pumunta? Nasaan siya? Ang aking itinakda ay nandito mismo.
Tito. Sayang, napakagaling mo. Hinaharangan mo ang aking daan. Lahat sa pamilya ni Marco. Dapat ay akin na ang mana. Ngayon, magpahinga ka sa kapayapaan. Tigil. Bruha ka, naghahanap ka ng kamatayan. Atake. Sino ka ba talaga? Ako ang kanyang itinakda. Sa mas simpleng salita, Sino itong baliw? Pero sabi ni Maestro Banro, kahit wala akong gawin, malapit na ang katapusan ni Marco. Hahayaan kitang umalis muna. Pasensya na. sumpa, masamang enerhiya. Takbo, takbo, takbo. Umalis. Dagdag pa ang mga sugat mula sa dati. Malapit na siyang mamatay. Hindi ito gagana. Mukhang kailangan kong gamitin ang lumang paraan. Ililipat ko ang aking panloob na enerhiya sa kanya. Anong ginagawa mo? Huwag kang pumiglas. Hindi pa tapos ang paglipat ng enerhiya. Lene, Ay nako. Batang manggagamot. Ay nako. Maraming salamat sa pagligtas mo kay Marco. Nakahiga na lang siya ng ilang buwan. nanay, hindi mo ba nakikita? Sinasamantala niya tayo. SHHH. Sige na nga, hindi ko na pag-uusapan pa ito. Pero pagpapasalamat sa kanya, hindi talaga. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses, kung hindi ko ibibigay ang aking hininga, mamamatay ka. Bukod pa riyan, hindi ka lang basta may sakit. Kung ano talaga ito, kailangan ko pang suriin. Yuh, nanay, tingnan mo siya. Kakaiba ang kilos niya. Marco, nailigtas ako ng batang manggagamot noon. At ikaw muli. Batang manggagamot, ikaw ang maswerteng bituin ng aming pamilya. Hindi mo pwedeng hayaan na ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan ang manisi sa batang manggagamot. Batang manggagamot, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya ng Marco. Ano man ang gusto mo, itanong mo lang. Pera, bahay, kahit ano ayos lang. Ayos lang kahit ano, kung gayon gusto ko. Pakasalan siya. Sa tingin ko'y nababaliw ka na. Ay nako, sige, ang kasal na ito. Hindi. Nanay, Marco, hindi mo pwedeng sang-ayunan ang kasal na ito. Dahil, buntis ako. Sigurado ka bang kay Marco ang anak? Naman, Marco, ilang buwan na ang nakalipas. Sumama ka sa akin. Hindi ko maalala. Baka nawawala ang alaala ni Marco. Ay nako, tingnan mo. Kung titingnan ang mukha mo, mababa ang tulay ng ilong mo. Itinakda kang hindi magkakaanak. Mukha kang prostitusyon. Nagsasagawa ka ng kalakan na sexual, di ba? Nisinira mo ako. Ang anak na ito ay kay Marco. Unan lang pala. Ang anak ko ay kay Marco. Paano ito peke? Ito, ang anak mo. Mga gwardya, ilabas siya. Hindi. Huwag, pakawalan mo ako.
tayo. Kailan tayo magpapakasal? Hindi ako sang-ayon. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Gabriel, ibalik mo ako sa kumpanya. CJ. Batang manggagamot, hindi ka ba magaling? Paano kung gumamit ka ng mga paraan? Kung hindi siya pumayag, gagawa ako ng karma. Nako, pareho lang naman ang magpakasal muna bago mahalin. Magpakasal muna bago mahalin. MMHMM. Magandang ideya yan. Salamat, tita. Kukunin ko na ang sasakyan. CJ. Saan mo ako dadalhin? Sabi ni tita, para magpakasal, pumunta sa Civil Affairs Bureau. Anong ginawa mo sa akin? Tulong. HMM, ang gentleman na ito, mukhang ayaw niya. Pipi at pilay siya, para pakasalan ang isang magandang babae na tulad ko. Siyempre, masaya siya dyan. Diba? Elenan. Heto na. Masamang pangitain. May mali. In love ang babaeng ito. Nahanap na ba niya ang kanyang itinakda? Kaya ito pala ang marriage license. Pasensya na, nakalimutan kita. Lintik. Ikaw, paano mo nagawa yan? Mahal, huwag kang magpagulo. Masama yan sa kalusugan mo. Akala mo ba ang pagpapakasal sa akin, lahat ay magiging maayos? Sabihin ko sa'yo, mayroon akong 1,000 paraan para hiwalayan ka. CJ, kung gayon, mayroon din akong 10,000 paraan para patahimikin ka. Ikaw, Pero huwag kang mag-alala, hindi ako makatwiran, dahil pinakasalan mo ako. Ako, patatayuin kitang muli. Ano sa tingin mo? Isang milagro na sa medisina na nagising ka. Natatakot akong hindi natatayo muli ang mga binti mo. salamat, doktor. Ang pinakamagagaling na doktor sa mundo ay hindi kayang gamutin. Kaya mong gamutin yan. Dahil hindi ka naman talaga may sakit. Kaya, marunong kang manghula. Manghula. Ano yun? Manghula. Pagbabasa ng hexagrams. Mga pormasyon ng feng shui. Paglipad gamit ang espada. Magaling ako sa lahat. Lahat. Sanay ako. Kung hindi lang ako natrap sa pagsubok sa pag-ibig na ito, maaari sana akong matagal nang nakaangat. Kaya, ngayon, nahulog ka na ba sa akin? Mahal kita. Kaya, dapat ba akong mahalin ang iyong pamahiin? O, mahalin ang iyong kabaliwan? Hoy, Sir, hinihintay ka ng mga direktor para sa pulong. Alam ko, pupunta na ako. Ihatid mo muna ako pabalik. Walang diborsyo. Magdidiborsyo tayo sa ibang araw. CJ, Sir, Elena, ano iyon? bakit hindi ka nasasaktan? Dahil ginamit ko ang aking panloob na enerhiya para protektahan ang sarili ko. Kung gayon ako, Ay, pasensya na, nakalimutan ko na naman. maaari kayang talaga siyang marunong sa mahika. Hello, Ginoong Marco. Hello, Ginoong Marco.
Bakit may kasamang tawista si Ginoong Lo? Hello, Ginoong Marco. Maghintay ka rito. Huwag kang gagawa ng gulo. Tara na. Ako? Ako, gagawa ng gulo? Anong gulo ang ginagawa ko? Anong nangyayari dito? Anong nangyari sa kumpanyang ito? Bakit may kasama siyang tawista? Hindi katakataka na malalim ang sumpa kay Marco. Ito pala ang ugat ng problema. Hindi. Kailangan kong humanap ng paraan para ayusin ito. Kung hindi, Alam ko na. Hindi ka talaga mapapakali. kung hindi mo ako nakilala, ang damo sa iyong puntod ay 2 metro ang taas. Ngayong nandito na ako, para sa iyo rin ito. Ginang, napakatapang niyan. Para sa akin. Kung gayon, bakit ka pumunta sa opisina ni Daniel? Sinabi ko na sa iyo dati, nasa ilalim ka ng sumpa ng dugo. Ang nagsumpa sa iyo, hindi lang ang iyong swerte sa buhay na ito ang gusto. Gusto rin nila ang iyong buhay. Kakaiba ang lugar na ito. Ito na siguro ang ugat ng pormasyon. Marco, bertud sa buhay. Ang layunin nito ay patayin ka. Imposible yan. Hindi ka pa rin naniniwala? Kung gayon, hayaan mong gamutin ko muna ang binti mo. Langit at lupa. Universo, malawak at malaki. Santa ng silangan, utusan ang 8 ilang. Gumagalaw ang langit. Umiikot ang lupa. Ihiram ng kapangyarihan. Puksain ang sumpa. CJ. Hi. Hindi pa rin ito gumagana. Huwag kang mag-alala, masyado ka lang matagal na sinumpa. Kailangan ko pa rin gawin ang ritual. Maghintay ka muna sa labas, hayaan mo akong ayusin muna itong pormasyon. Ikaw, magiging maayos ka ba? Nag-aalala ka sa akin. Ibig bang sabihin nito? Nagsisimula ka ng magkagusto sa akin. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Kailangan mo ba ng kahit ano tulad ng papel na pang-alay o kandila? Kukunin ko sila. Ang aking kapangyarihan ay hindi na nangangailangan ng mga iyon. Lumabas ka na ngayon. Kawili-wili, ngunit ang pakikialam sa negosyo ni Auntie Hay ay naghahanap ng kamatayan.
Wala akong pakialam kung ikaw si Auntie Hay o si Auntie Bay. Paano ka naglakas loob na magtayo ng masamang formasyon? Gagawin kitang patay na tiya. Supilin mo. Bakit hindi pa ito handa? Elena! Elena, ayos ka lang ba? Kung hindi ka pumasok, ayos lang talaga ako. Mukhang tinutulungan ako ng langit. Naku, baliktad na anting-anting. Mamatay ka. Bawal na pamamaraan. Elena, bilisan mong umalis. Ako ang target nila. Ang ipinangakong poprotektahan ni Elena, walang makakahawak. Higit pa riyan, asawa kita sa katunayan. Ayokong maging biyuda. Bini-bini, masyado kang mayabang. Baho ng bibig mo. Nag-uutos sa kalawakan, sumisikat ang araw sa silangan. Impossible. Kontrol ng anting-anting sa himpapawid. Sa mundong ito ngayon, iilan lang ang makakagamit nito. Ibinibigay ko ang espiritual na anting-anting na ito at itaboy ang lahat ng kamalasan. Alam ko na kung sino ka. Maghintay ka lang. Basagin ang formasyon. Hays. Elena! Elena, ayos ka lang ba? Ayos lang ako sa ngayon. Okay lang ako. Marco, bakit hindi nanonood ang mga utusan? Gabi na. Hindi na kailangan, nanay. Hindi pa ako inaantok. At saka, nandito siya dahil sa akin. Marco, maliban sa demonyo ng pagnanasa, malilinis na ang mundo. Pagkatapos nating talunin ang demonyo ng pagnanasa, hindi na magkakaroon ng kaguluhan ang mundong ito. Sasamahan mo ako para mamuhay ng tahimik. Kung gayon, mangako ka sa akin. Pagkatapos nating talunin ang demonyo ng pagnanasa, pakakasalan mo ako agad. Matagal na akong hindi nananaginip. Yung panaginip ko kanina, galing ba iyon sa nakaraang buhay? Gising ka na. Sabi ng doktor, pagod ka lang daw, kaya yon. Tama ang doktor. Naubusan lang ako ng panloob na enerhiya. Pasensya na kung nag-alala ka. Nag-alala? Sino ang nag-alala? Ayoko lang na may utang na loob ako sa'yo. Magpahinga ka muna, aalis na ako. Teka, oras na para matulog. Saan ka pupunta? Bumalik ka sa kama. Anong ibig mong sabihin? Bilang mag-asawa, hindi ba dapat magkasama sila sa pagtulog? Elena, Nako, Elena, gising ka na. Tingnan ka ni nanay. Mas magaling ka na ba? Halika, inumin mo ito. Hindi mo alam. Buong gabi kang binantayan ni Marco. Nanay, anong sinasabi mo? Sobrang pagmamalabis. Ikaw ang matigas ang ulo. Ako? Aalis na ako. Aalis na. teka, hintay. Ang galing mo talaga. Dahil ikaw ang umayos ng kasal, nalutas mo ang malaking bagay na iyan. Tita. Pero si Marco ay tila. Talagang hindi ako gusto. Nakikita kong wala kang cellphone. Hayaan mong turuan kita. Dito sa loob, nag-save ako ng mga romantikong pelikula para pag-initin ang sitwasyon. Tingnan mong mabuti. Salamat, tita.
Dapat tawagin mo na akong nanay ngayon. Dahil naitanim na ang karma, ang pagtawag sa akin ng nanay ay hindi malaking bagay. Nanay, Oo. Yung binti ni Marco, kung hindi ito gagaling. Maaaring hindi ito patas sa iyo. ang binti ni Marco, nagamot ko na. Nagamot. Ay nako, nakalimutan ko, ikaw pala ang milagrong doktor. Ay nako, mag-aral ka lang, pupuntahan ko si Marco kung kumusta na ang paggaling niya. Ang paggaling niya ay, mangangailangan pa ng panahon. Kaya pala, kung paano palalimin ang pagmamahalan, ay ang paghahalikan ng dalawang tao. Anak. Talaga bang okay ka na? Kita mo. Parang lang. Nakapaglakad ako ng ilang hakbang. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Nararamdaman ko ang katawan ko na unti-unting gumagaling. Mabuti. Halika, umupo ka rito. Ingat. Mabuti. Sigurado ako. Siguradong mapapagaling ka ni Elena. Nanay. Bakit ka ganyan kasigurado na mapapagaling niya ako? Dahil malinaw na hindi ordinaryo si Elena. Tingnan mo kung tulog na si Elena. Sa tingin ko may gusto siyang sabihin sa iyo. Elena, tumingin ka sa akin. Nabaliw ka na ba? Bakit mo ako kinagat? Aso ka ba? Sabi sa manual, para mas lumalim ang inyong pagmamahalan, ay ang magkagat-kagatan. Pwede mo rin akong kagatin. Talagang gumagana ang manual ni nanay. Sabi ni maestro, ang pamumula ay pagiging mahiyain. Ginagawa mo lang ito sa taong gusto mo. Gusto mo na ako ngayon. Kung ganoon nga, pwede na tayong magtabi sa pagtulog. Ay, Kung ganoon, malapit na akong makarating sa langit. taga anong planeta ka ba? Sa Earth. Sige na. Elena. Kung pag-uusapan, napakalaking tulong ng manual kahapon. Pero ang natutunan ko lang ay ang parte ng pagkakagat. Hindi nakikipagtulungan si Marco. Ngayon, kailangan ko pang magsaliksi. Magandang araw, Binibini. Elena, halika dito. Tingnan mo ang damit na pinili ko para sa iyo. Wow! 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 Napakaganda. Hindi ko pa ito nakikita. Ang gaganda ng mga damit. Mukhang siya. Hindi naging madali ang kanyang nakaraang buhay. Mayroong charity gala ngayong gabi. Kung gayon, sasama ka kay Marco. Isang charity gala. Mas gugustuhin ko pang maglinang sa bahay. Ang mahalaga ay, sa charity gala ngayong gabi, ang huling bahagi ng pangangalap ng pondo. Mayroong item sa auction. Sana makuha ninyong dalawa. Ito ang larawan ng Santa ng Silangan.
Ang larawan ko. Ano? Ang pagkikita ninyo ni Marco, talagang tadhana, inayos ng Santa ng Silangan. Maaari mong sabihin yan. Ako mismo ang nag-ayos nito. Kaya, dapat natin siyang pasalamatan. Ang larawan ng Santa ng Silangan na ito, sabi nila, nagdudulot ito ng kayamanan. Kaya mabuti rin ang pagdarasal para sa kapayapaan. Napakaganda, bilisan nyo. Napakaganda, tara na. Assistant Gabriel, opo. Nakahanda na para sa inyo. Ang hirap naman ng mga takong na ito. Baka maglakad na lang ako ng walang sapin. Babae ka ba talaga? Siyempre naman. Sabi ng buong sekta ko, babae ako. Pero itong mga, ano naman ang kinalaman ng takong dyan? Sige na, nakuha ko na. Assistant Gabriel, kumuha ka ng flat na sapatos para kay Ginang. Agad-agad. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Siya na siguro ang siye. Salamat. Bakit hindi papatay si Marco? Tito Marco, sa kalagayan mo, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Pagkatapos ng lahat, ako na ang maaaring kumatawan sa pamilya ni Marco sa banquet ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, ako rin ang CEO ng korporasyon ng Marco. Nakalimutan mo na ba kung ano ang apelyido mo? Kahit hindi lo ang apelyido ko, ang nanay ko ay mula sa pamilya ni Marco. Kaya, sa isang paraan, bahagi rin ako ng pamilya ni Marco. May problema ba? Ang sinasabi mo, wala na bang ibang tao sa pamilya ni Daniel? Kung marinig ito ng mga ninuno sa family tree, tiyak na bubuksan nila ang kanilang mga kabao. At sasampalin ka ng 2 beses. Ha, ikaw pala, yung baliw na babaeng demonyo, di ba? Mag-ingat ka sa bibig mo. Siya na ang iyong tita Elena ngayon. Kung ayaw mong mapaalis, manahimik ka na lang. Itong baliw na ito, talagang napangasawa si Marco. Hoy, wag mo akong sisihin. Ayoko ring malas. Ang swerte mo ngayon ay nasa pinakamababang antas. Sino ang nakakaalam? Baka maya-maya, may ibong lumipad sa ulo mo, tapos sa noo mo, dumumi. Ikaw Umi, ikaw. Ang bruhang ito ay kakaiba ang kilos. Ngayon ay hindi ang oras para labanan sila. Tara na. Teka. Ikaw ang nagpanggap na buntis. Hindi ako. Nagkamali ka ng tao. Buntis ka talaga ngayon. Alam ko na, halos naaga ko na ang lahat ng kapalaran ni Marco. Bakit siya magiging malas? Lalaki ang anak. Daniel, may anak tayo. Sinabi mo. Totoo nga. Hindi ako nagsisinungaling. May isa pa akong balita na sasabihin sa iyo. Hindi mo anak ang batang iyon. Nagsisinungaling ka. Maniniwala ka o hindi. Tara na. Paumanhin. Ngayon naniniwala ka na. Ang pamangkin mo ang nanakit sa iyo, tama? Ang nanghihiram ng swerte. Sinira ko ang pormasyon, lalong mamalasin siya. Ipaliwanag mo ng malinaw. Daniel, inosente ako. Umalis ka na rito ngayon. Hello, Ginoong Marco. Hi. Hello, Ginoong Marco. Hello, ako na ang kukuha ng Amerikana mo. Oh. Hayaan mo ako. Naku, oy. Bini-bini, mag-ingat ka sana. Ayos lang. Marco.
Bini-bini, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano nang kakaiba? Oy. Ah. Ah. Anong nangyayari? Bakit ang daming tao? Ginang, hindi mo alam ang tungkol dito. Ang ating Ginoong Marco, nanguna sa lahat ng lungsod ng liwanag, ang lalaking pinakagustong pakasalan ng mga babae. Sa maraming taon, sa bawat nakaraang piging, maraming kababaihan na nagtatangkang lumapit kay Ginoong Marco. Ngunit dahil nasugatan ang kanyang binti, mas kakaunti na ngayon. Kakaunti pa rin? Dapat mong panindigan ang iyong mga bertud bilang asawa. Tingnan mo ang mga babaeng ito. Bawat isa sa kanila, halos kinakain ka na. Tiyak na, gusto kang kagatin. Hindi ka baliw? Bakit mo ako kinakagat? Aso ka ba? Ikaw, ayusin mo ang iyong kilos. Eksklusibong upuan ni Marco ay handa na. Ginoong Marco, pakiusap. Ubo. Elenan. Hindi karapat-dapat sa iyong tungkulin. Susunod ang sakuna. Ikaw, maligayang pagdating, lahat, ang ika-20, lungsod ng Pag-asa Charity Gala. Ngayon, gaya ng tradisyon, mag-auction tayo ng unang sayaw, ng gabi, walang pagbabawal sa kasarian. Pinakamataas na bidder, ay pipili ng kapareha, mula sa mga bisita, upang simulan ang gala na ito, at simulan ng lahat. Gabriel. Anong ginagawa niya rito? Nandito si Gabriel. Ngayon, magiging maganda ito. Si Gabriel at si CEO Marco ay palaging nagbabanggaan. Ang sabi ng chismis, tahimik siya dahil nasa ibang bansa siya. Ang kanyang pagdating ngayong gabi ay nangangahulugang may gulo na namumuo. Oo. Hindi ko inakala na si Theo Marco ay mapupunta sa ganitong sitwasyon. Nagtataka ako, nakaupo sa wheelchair. Ano ang pakiramdam nito? Hoy, ikaw. Curious ka rin ba? Kaya, gusto mo bang basagin ko ang iyong mga binti? Para maranasan mo rin. Hayaan mong tikman mo. Mukhang si Ginoong Marco, talaga namang nasugatan ka ngayon. Nagtatago sa likod ng isang babae. Ikaw. Ano iyon? Hindi ka ba ipinanganak na babae? O baka naman, noong bata ka pa, hindi ka minahal, kaya iniisip mong ang mga babae ay hindi mapagkakatiwalaan. Ikaw. Tama ba ang hula ko? Ang babaeng ito ay talagang hanggal. Naloloko na hawakan ang. Alam ng lahat sa lungsod ng liwanag, si Ginoong Gabriel ay isang anak sa labas. Iniwan siya ng kanyang ina. Ang binibining ito ay naglalakas loob sabihin yan. Ang paksang iyan ay sensitibong bahagi ni Ginoong Gabriel. Ang huling taong bumanggit sa kanyang ina ay malamang na napilayan. Sino ka para sabihin yan? Nakausapin mo ako ng ganyan. Siya ang aking asawa mula sa pamilya ni Marco. Bawat salita at kilos niya ay kumakatawan sa pamilya ni Marco. Kaya, sinasabi mo bang ang pamilya ni Marco? Ay hindi karapat-dapat? Diyos ko, si Ginoong Marco ay kasal na pala. Anong socialite itong babae? Hindi ko pa siya narinig. Hoy, mali ang tinututukan mo. Ang pangunahing punto ay hindi dapat ang bagong ginang Marco na ito. Kahit si Ginoong Gabriel ay hindi maglalakas loob sabihin na ang pamilya ni Marco ay hindi karapat-dapat. Kausapin siya. Masyadong mayabang iyan. Wow, hindi ko inaasahan na si Ginoong Marco ay may ganoong kakaibang panlasa. Sige na nga, gusto ko ring matikman ang pagiging pinuno ng pamilya ni Marco. Kung ano ang pakiramdam, mag-aalok ako ng 30 milyon. Handa akong sumayaw ng sayaw. Ano? 30 milyon. Ako. Elenan. 30 milyon. Nabali na nito. Ang pinakamataas na record, hindi ba? Mas higit pa, ang pinakamataas na presyo sa ngayon. Noong nakaraang taon, si Binibining Jang, para sumayaw kasama si Ginoong Marco, ay nagbayad ng 5 milyon. Ang pambungad na sayaw na ito ay simboliko lamang. Si Presidente Gabriel ay Kung walang sinuman, ang nais tumaya pa. Kung gayon, kailangan kong samahan si Ginang Elena at magmukhang tanga. Sige na, Sige, sasayaw ako. Hindi ko alam kung paano. Yuyurakan kita. 50 milyon. Tumaya si Ginoong Marco ng 50 milyon. Tito. Presidente Gabriel. Tito.
Huwag kang padalos-dalos, kahit manalo ka, sa pambungad na sayaw. Gamit ang iyong pilay na mga binti, paano ka sasayaw? Tama, si Ginoong Marco ay pilay. Halos makalimutan ko na. Si Ginoong Marco ay may kapansanan na ngayon. Natatakot akong mayroon akong kagustuhan ngunit wala akong kakayahan. Sa kasong iyon, tataya ako ng 80 milyon. Pakiusap, Ginang Elena, sayawin mo ang pambungad na sayaw na ito. Itinaas ni Presidente Gabriel sa 80 milyon. Hindi sisuko si Ginoong Marco, Hayes. Si Ginoong Marco ay sisuko na ngayon. Kahit manalo si Ginoong Marco, sa sayaw, hindi niya kaya, mamaya, magiging katatawanan na lang siya. 100 milyon. OMG, tumaya si Ginoong Marco. Ng 100 milyon. Sobrang-sobra na iyan. Eldeneth. Ginoong Marco, ang galing ng dalaw mo, hayaan na lang kita. Nagtataka lang ako kung paano sina Ginoong Marco at Ginang Elena sasayaw sa sayaw na ito. Hahaha. Hindi ko lang alam kung paano si Presidente Marco kasama si Ginang Elena sasayaw sa sayaw na ito ng magkasama. Hahaha. HMPH, hayaan mo na lang akong magmalaki. Ang tanga naman ni Presidente Marco, masyado siyang padalos-dalos. Hayes, sa kabilang banda, sa tingin ko ay, kahanga-hanga naman si Presidente Marco. Kahanga-hanga, ano, isang pilay. Paano siya magsisimula? Ang pagkakataong ito ay binili ko para sa aking sarili. Kung nais ni Presidente Gabriel na magdagdag ng pera, palagi akong handang sumunod tungkol naman sa kung makakasayaw ako kasama ang aking asawa. Anong nangyayari? Diyos ko. Diyos ko. Ayos. Ang gwapo. Bagay na bagay. Ang gwapo. Pero, hindi ako marunong sumayaw. Okay lang, tanggalin mo ang sapatos mo, ilagay mo ang mga paa mo sa akin. Okay. Magtiwala ka sa akin. Masyadong malakas ang demonyo ng kalibugan. Hayaan mong ilabas ko muna siya, tapos ikaw ang umatake. Okay. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Magsimula na tayo. Diyos ko, sa pagitan ni CEO Marco at ang kanyang asawa, ang hindi nasasabing pag-iibig. Napaka-romantiko. Banal na mag-asawa. Perpekto lang talaga. Banal na pagbaliktad. Ay nako, hindi. Banal na pagbaliktad. Banal na pagbaliktad. Tita, sumagot ka rin sa wakas. Paano nakatayo si Marco? Nasira ang formasyon. Nasugatan ako ng demonyong iyon. Mag-ingat ka, ang iyong kapalaran ay babaliktad. Iyang, babaeng iyan, saan siya nanggaling? Hindi mahalaga kung saan siya nanggaling. Ang mahalaga ay, malapit na ang katapusan niya. Ay, tita. Tita. Hindi ka pa nakakabawi. Tutulungan kitang bumalik. Salamat, Ginoong Marco, sa pagsuporta. Lahat ng nalikom sa auction ay idinonate sa. Ngayon, para sa pangalawang item ng piging. Una, ang batang may bahay ng grupo ng buwan. Isang violin solo. Sige. Okay. Salamat, batang may bahay ng grupo ng buwan. Mangyaring magbid na para sa violin solo. 100,000, 200,000, 400,000. 500,000, 500,000, unang tawad, 500,000, pangalawang tawad, 500,000, pangatlong tawad. Benta. Muli, salamat sa batang may bahay ng grupo ng buwan. Ngayon, pakitanggapin ang aming huling bisita, ang grupo ng Marco, para sa kanilang talent performance. Sige.
Pakitanggapin ng piano master, si Shen Tingbay, ang aking bisita. Master Shen. Master Shen. Master Shen. Master Shen. Wow, ang gwapo. Hindi ba't nasa world tour si Master Shen? Talaga siyang inimbitahan. Mukhang number 1 na naman ang grupo ng Marco. Oo. Tito, hindi ka na masyadong nasa kumpanya nitong mga nakaraan. Tinutulungan ko naman. Kaya ngayon, inimbitahan ko si Master Shen. Kung hindi ka nasiyahan, kung hindi ka masaya, pwede kang palitan. Ano ang dapat ipagmalaki? Ang pera mula sa charity gala ay hindi napupunta sa bulsa mo. Bawat taon sa charity gala, ang mga bisita ay pawang, mga elite mula sa politika at negosyo. Malaki ang epekto sa personal na prestiyo. Kung si Daniel talaga, ang kumakatawan sa korporasyon ng Marco, at mananalo sa talent auction, kung gayon ang posisyon ni Daniel sa korporasyon ng Marco, ay lilipad. Ang bago ay laging nahihigitan ang luma. Mukhang ang talento ni CEO Daniel ay hindi kukulang kay CEO Marco. Si CEO Daniel na ngayon, ang general manager ng korporasyon ng Marco. Siya na ang namamahala sa korporasyon ng Marco. Ang presyo ng stock ng korporasyon ng Marco ay patuloy ding tumataas. Mukhang siya ay may kakayahan nga. Wala siyang kakayahan, nanghihiram lang siya ng swerte kay Marco. Pumunta ka at ihanda ang ilang bagay para sa akin. CJ, Tito, kung walang problema, ipapagawa ko kay Maestro Kiko ang pagtatanghal. nakakakita tayo ng mga piano performance bawat taon. Mukhang hindi naman kahanga-hanga ang korporasyon ng Marco. CEO Gabriel, hindi ganyan. Kilala sa ibang bansa ang mga pagtatanghal ni Maestro Kiko at lahat ng naririto ay gugustuhin manood, hindi ba? Oo. Kung gayon, mangyaring salubungin natin si Maestro Kiko. Teka, ang pagtugtog ng piano ay isang bagay na kanluranin. Normal na maging sikat sa ibang bansa. Ngunit sa tingin ko, ngayon na tayo ay nasa China, dapat tayong magtanghal ng isang bagay na iniwan ng ating mga ninuno. Ang ibig mong sabihin, magtatanghal ka para sa korporasyon ng Marco? Lilit, Nabaliw na ba si Ginang Elena? Sa ganitong pagkakataon, binabaliwala ang mas malaking larawan. Gusto niyang umakyat sa entablado. Hayes, siguro si Ginang Elena ay may talento nga. Kahit gaano pa siya kagaling, makakapantay ba siya kay Maestro Kiko? Tito, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Huwag lang para sa pansamantalang kasiyahan. Sirain ang reputasyon ng ating korporasyon ng Marco. Ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. HMPH. Ginang, handa na. ngayon, ang talento na itatanghal ko para sa inyo ay panghula. Ha? Ano ang nangyayari? Ano ito? Ito ba ay performance art? Gaya ng nakikita ninyo, isang pagbasa, 1,000,000 piso. Lilit, sa ngayon, sa talent auction, ang pinakamataas na bid ay 5,000,000 piso. Kung gayon, gagawin ko ang 6 na pagbasa. Ang pagbasa ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Sa tingin ba nila ay mga tanga tayo? Sa tingin ko, si Ginang Lo ay nawawala sa katinoan. Talagang kaya niya yan. Mapapahiya ang pamilya Lo. Ngayon, paano ipapaliwanag ni Marco? Ito sa board? Ano ang problema niya? Kaya mo palang hulaan ang lahat. CJ, kung gayon, gagastos ako ng 1,000,000 para hilingin kay Ginang Lu na manghula para kay Shen Tingbay. Pero linawin ko lang, kung maglakas loob kang lokohin ako, ilalathala ko ang lahat ng maling gawain ng pamilya Lu sa buong mundo. Walang problema yan. Sige na. ₱1,000,000 ang natanggap. Namaya pa ang iyong ama sa edad na 3. Namaya pa ang iyong ina sa edad na 5, sa edad na 8, kasama ang iyong lola. Nagpuslit ka sa ibang bansa para magtrabaho. Sa edad na 10, pumanaw ang iyong lola, isang sikat na musikero, ang nakapansin sa iyong talento, at inampun ka, naging madali ang iyong buhay, naging sikat ka agad, nakakalungkot, mahina ang iyong mga ugnayan sa pamilya. Nang ikaw ay 20, ang iyong mga foster parent ay umalis din. Totoo ba ito? Talagang peke ito. Ano ang pinagkaiba nito sa pagsumpa sa isang tao? Walang sinuman ang nakakilala sa aking nakaraan, kaya ba talaga niyang manghula? Ipagpatuloy mo. Pagkatapos mamatay ng iyong mga magulang, pabor sa iyo ang swerte. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, maayos ang lahat para sa iyo. Kahapon lang, nangako sa iyo si Daniel, na kung sa pagkakataong ito, matutulungan mo ang korporasyon ng Marco na manalo. Sa unang pwesto sa talent show, buong-buo niyang susuportahan ang iyong pandaigdigang tour na may 100 palabas. Hindi ko sinabi, talagang hindi. Hindi ako yun. Siya yun. Siguro ang tito ko, ang nagpakialam sa ating mga kamera. Oo, siya nga. Pero,
Kahit ang pinakamagandang swerte ay naubos din sa huli. Kung patuloy kang makikisama kay Daniel, ang iyong kinabukasan ay malamang na maging malungkot at maaari mo pang ikamatay. Sundin mo ang payo ko. Ang pagsisikap ay nagbubunga. Ang rurok ng iyong karera ay 3 taon mula ngayon. Kapag dumating ang panahong iyon, hahanapin ka ng mga tour. Maestro, kahanga-hanga ka. Salamat, Maestro, sa iyong patnubay. Susundin ko ang mga nais ng aking puso. Salamat, Maestro. Paalam. Esed, paalam. Hahaha. Kumusta ang pagtatanghal sa talent show na ito? Nagustuhan ba ng lahat? Imposible, hindi ito maaaring si Ginang Lu at si Maestro Shen na nagkutsahan. 1,000,000 piso ang na-deposit. Pakiusap, Ginanglu, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Esan, Anong sabi mo? Ha? madilim ang kapalaran ng iyong mga magulang. Pumanaw na ang iyong ama. Mamamatay na rin ang iyong ina. Kung pupunta ka sa ospital ngayon, makikita mo pa siya sa huling pagkakataon. Dapat alam ni Ginang Elena, hindi kami magkasundo ng aking ina. Ang iyong ina noon ay hindi ka nilayong talikuran. Napilitan lang siya dahil sa panggigipit ng pamilya ng iyong ama. Kung nakipag-ugnayan siya sa iyo noon, wala sa inyong dalawa ang magkakaroon ng magandang wakas. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Esan, maniwala ka man o hindi. Hindi mo ako masisisi sa pagtulong sa kanya na makahanap ng kanyang landas. Naawa kasi ako sa kanya. Hindi, ano man ang gawin mo, masaya ako. Totoo ba talaga yan? May iba pa bang gustong magpa-reading? Makatarungang presyo para sa lahat. 4 pang reading ang available. Ako. Ginanglo, pakibasa po ang aking kapalaran sa pag-ibig. Anong mayamang babae ang babagay sa akin? Gusto mo ng mga lalaki, kaya huwag mong sirain ang mga marangal na babae. Maghanap ka na lang ng batang mayaman. Oh. Salamat, Ginanglo, para sa inyong gabay. Ako. Tapos na akong magwales. Tapos na akong magwales. Ginanglo, bibigyan ko ang asawa ko ng... Ang asawa mo ay nagtataksil sa iyo ngayon. Kung uwi ka ngayon, mahuhuli mo siyang basahan. Ay, ang awa naman. May iba pa ba? Ako. Ang galing. Ang husay ng pagkakasabi. Talagang kahanga-hanga ka. 6 na milyon. Pamilya ni Marco, numero 1. Ligtas ang iyong reputasyon. Ginagawa mo lahat ito para sa akin. Bilang mag-asawa, iisa tayo. Kung ano ang mabuti para sa iyo, mabuti rin para sa akin. Bukod pa riyan, gusto ko pa rin na mahalin mo ako. Kailangan kong magsikap. Bitch ka, gaano katagal ka pa magyayabang? Salamat sa inyong lahat. Ang banquet ngayong taon ay talagang napakaganda, lalo na si Ginoong Marco, at ang suporta ni Ginang Elena ay nagpasikat lalo sa aming banquet. Susunod, magpapatuloy tayo sa huling bahagi ng gabi, pag-auction ng isang napakahalagang bagay. Ang bagay na ito ay nagmula sa isang templo sa bundok Silangan. Ang pari na may mabuting hangarin ay espesyal na nagbigay nito para sa ating kawanggawa upang makatulong. Templo ng Silangan. Nagbigay ba si Maestro Kiko? Susunod, pakihanda ang pinta ng Santa ng Silangan. Wow! Talagang ito ang aking larawan. Ang alamat ng Santa ng Silangan ay sinauna. Siya ay sumisimbolo sa mabuting kapalaran sa mundo. Ang pagkakaroon nito ay maaaring magbigay ng biyaya. Pinta ng Santa ng Silangan. Panimulang bid, walang piso. Ano? Napakababa? Ako. Ibig kong sabihin, ang Santa ng Silangan ay napakatanyag. Napakababa ng bid na ito. Tama si Ginang Elena, dahil lang sa napakapresyoso ng bagay na ito, kaya walang reserve ang presyo. Ngunit wala ring pinakamataas na limitasyon, lahat ay maaaring magbid ng malaya. Ito ang aking nanay, pinabili niya ako pabalik. May mali, ang pinta na ito ay may sumpa. Paano mo nagawang isumpa ang aking larawan? Nagbid ako ng 500,000 piso. 800,000 piso. 10 milyong piso. Wow! Mukhang si Presidente Marco ay determinado na makuha ito. Ang pinta na ito, may nagbago dito. Kailangan ko itong makuha. Kung mapunta ito sa maling kamay, malaking problema ito. 15 milyong piso. Ikaw, 20
milyong piso. Wow! Tito, mayroon ka na ng aking tita. Ang aking diskarte ay banal. Bakit ka nakikipagkumpetensya sa akin para sa isang pinta? Masyado ka nang nagkasala. Hindi ka maililigtas ng isang pinta. 50 milyon. Mas mahirap pa pala ang pintang ito kaysa sa inakala ko. Kung sino man ang makakuha nito, hindi siya magkakaroon ng proteksyon. Sa pinakamaganda, magkakaproblema. Sa pinakamalala, masisira ang pamilya. Paano kung sumuko na lang tayo, ibigay na lang kay Daniel? Napakarami na niyang nagawang masama. Nararapat lang na matuto siya ng leksyon. Heto, Ang makilala ako ay malas niya. 50 milyon, pamangkin, napakayaman mo naman. Pero ang pintang ito, maganda para sa binti ng iyong tiyuhin. Hindi namin ito maibibigay sa iyo. 50 milyon at isa. Hindi pa ako nakakita ng ganitong pagbid. Ang pagsubok na manalo ng mura ay naiintindihan. Pero si Ginang Elena, ang matalinong taong ito, ay may gustong bagay na tiyak na kayamanan. Kahit magkamag-anak tayo, ang kayamanang ito, kailangan ko rin. Kaya, 60 milyon. Malaking halaga na yan. Hindi ko na kaya. Nasa kay Ginoong Marco na yan ngayon, kung magpapatuloy pa siya sa pagbid. 60 milyon at isa. Ang presyong ito ay lampas na sa budget ko. Hindi na ako pwedeng tumaas pa, pero nakakairita sila, kaya palalakasan ko ang presyo, 100 milyon. Dahil gustong-gusto ng pamangkin ko. Ang pintang ito, ang isinumpang pinta na ito. Hindi na namin ito kukunin. Kung ayaw natin, huwag natin. Ayaw mo? Eldeneth, Dapat mo yan tanggapin. Eldeneth. Anong mangyayari kung ayaw mo? 100 milyon, isang tawad. Ha? 100 milyon, 2 tawad. 100 milyon, benta. Hoy, sabi mo lang itong painting. Ay sinumpa, di ba? Eldeneth, Kung gayon, hindi ito. Ikaw ang sadya mong nanlilinlang sa akin? ang tito mo at ako. Nakita naming gustong-gusto mo talaga. Kaya hinayaan ka naming makuha. Sinadya mong kumilos ng ganyan. Huwag mong sabihing naglalambing ka. Lumabis ka na. Ito ay malisyosong pagtawag. Si Presidente Marco noong kabataan niya, malaki ang suporta niya sa kanyang pamangkin. Si Daniel ba, ngayon ay gustong kalabanin si Presidente Marco. Isa lang siyang walang utang na loob. Hindi ako naglalambing. Gusto ko na talaga simula pa lang. Pero noong una, sabi mo yung painting, ay makakapagpagaling sa sakit ng tito ko. Ngayon sinasabi mong sinumpa na ito. Hindi ba kayo nanloloko ng tao? Oo. May punto yan. Sinumpa ang painting na iyan. Pero, kaya kong alisin ang sumpa. Dahil gusto mong linlangin ako, gag-antay ako. Tita, sabi mo ang galing mo. Paano kung tulungan mo akong alisin ang sumpa sa painting na ito? Siyempre, gayon pa man. Magkakamag-anak tayong lahat. Mga kapatid, kailangan pa rin nating magbayad. Ang pera ko at ang sa tito mo ay magkahiwalay. Tama ba, mahal? tama ang tita mo. Pinapayuhan kita, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Nakagastos ka na ng 100 milyon. Bakit ka nag-abala sa ganito, na bayarin sa paglilinis? Siyempre hindi. Magkano ang bayarin? Hindi gaanong malaki. Isang simpleng 500,000. Hindi naman siguro 5 milyon, di ba? 50 milyon. Nabaliw ka na ba sa pera? Hoy, bakit ka nakikipag-usap ng ganyan sa tita mo? Babalaan kita, ingatan mo ang mga salita mo, o paalisin kita. Subukan mo. Tingnan mo, ang mga direktor ba ng korporasyon ng Marco, nakikinig pa rin sa'yo? Sige, subukan mo rin. Hindi ko deserve ang tawag na kontrabida. Ngayon, ibabalik ko sa iyo. At kung gusto mong linisin ko na ito ngayon, aabutin ito ng 60 milyon. Huwag mo akong paglaruan. Hindi ako naniniwala na ang painting na ito ay may sumpa. Maghintay ka lang. Nakagawa ka ba ng paglabag sa batas ng langit? Bakit lahat ay tumatarget sa'yo? Ako. Ang santa na iyon, paano? Kamukhang kamukha ni Ginang Lu. OMG, parehong pareho. Tulad ng portrait ni Ginang Lu. Bakit ang masamang tao na yon? Lahat kayo, sa totoo lang. Ako ang santa ng silangan. Pero narinig ko ang alamat, ang santa ay mahigit 1,000 taong gulang.
Ginang, maaari bang, siya ba ay mas matanda pa? Hindi. Isang ninuno na nagbubuhat ng kabaong. Ikaw ang santa ng silangan. Ano? Ang santa ng silangan? Sa tingin ko, nasa 20s ka pa lang. Ngunit ang alamat ng santa ng silangan ay sinauna na. Hindi ka tumatanda? Tama, paano nangyari yan? Pero Ginang Elena, ang kanyang mga kakayahan sa panghuhula ay talagang kahanga-hanga. Kahit gaano siya kagaling, hindi siya maaaring ang santa ng silangan. Sa tingin ko, tamba lang. Kung magpapatuloy ito, maaari itong magdulot ng pagkaalarma. Naniniwala kang ako ang santa ng silangan? Sapat na ang iyong paniniwala, hindi mahalaga ang paniniwala ng iba. Lahat ang sinabi ko ay biro lang. Nakakatuwa ka talaga, Ginang Elena. Sana ay magkaroon ako ng pagkakataong bumisita muli. Talagang nagbigay liwanag sa akin, si Ginang Elena ngayon. Paumanhin, nanay, hindi ko ito nakuha para sayo, ang larawan ng santa ng silangan. Narinig ko na nagdulot kayo ng kaguluhan ni Fuyaw sa charity gala. Lubos na akong nasisiyahan. Isa lang itong larawan ng santa ng silangan. Hindi ba ito ang self-portrait ni Fuyaw? Ako ang santa ng silangan. Ah, tama. Ikaw nga ang santa ng silangan ng aming pamilyang Lu. Nailigtas mo ako at si Marco. At napagaling mo pa ang kanyang binti. Isasabit ko ang larawang ito. Nakakagaan ng loob. Nanay, ako nga ang santa ng silangan. Sige, sige. Ah, nako. Santa, tandaan mong pag-aralan ang mga materyales na ibinigay ko sa iyo. Para mapalalim ang inyong pagbubuklod. Gagawin ko. Kung gayon, maliligo na ako. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi, okay lang. Ganap na bang gumaling ang binti ko? Hindi pa rin ako sanay. Hindi salamat. Ah. Narito na ang mga unang resulta. Kung gayon, kailangan kong bumalik at pag-aralan ang mga materyales na iyon. Para mahulog sa akin si Marco. Ah, nakuha ko na. Kaya. Magtatanggal ka ng. Anong ginagawa mo? Hindi masama. Ito ang katawan mula sa video. Bakit ang aking puso ay bumibilis din? Ah, Marco, ikaw. Elena, mahal kita. Mahal din kita. Bakit ang mga eksenang ito ay lumalabas sa isip ko? Tita, magkukwento ako ng joke. Yung babaeng demonyo, sabi niya ay ang santa ng silangan. Siya ang santa ng silangan. Anong sabi mo? Tama ang narinig mo. Kakaya, hindi ba siya isang sinaunang demonyo?
Tita, kung siya ang santa ng silangan, paano namin siya matatalo? Siguro dapat na lang natin itong kalimutan. Ano ang kinatatakutan mo? Isa lang siyang nagkatawang tao. Simula ngayon, sundin mo ang sasabihin ko. Kaya nakakapagod pala ang pagbuo ng relasyon. Hays, hindi ka taka-taka. Ang daming malungkot na mag-asawa. Napakabuti niyang tao, nagluluto siya para sa asawa niya. Guwapo, mayaman, at mahalang asawa. Isang lalaki na ganito, sino ang hindi iibig sa kanya? Tama. Siguradong pagod ka. Heto, handa na ang almusal. Hindi ako pagod, hindi ako pagod. Mas pagod ka dapat. Opo, nanay. Handa na ang almusal. Tikman mo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Kain ka, kain ka. Nako, magkakaroon na ng pag-asa ang aking apo sa tuhod. Ang sarap nito. Ang galing mong magluto. Noong nasa templo ng silangan ako, hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Pasensya na sa pinagdaanan mo. Simula ngayon, kahit anong gusto mong kainin, sabihin mo lang, dadalhin ko kahit kailan. Talaga? Gusto ko ng steamed lamb, steamed beer paw, steamed deer tail, roasted duck, roasted goose, braised chicken, cured meat, zigistomach, at cabbage. Masarap. Ang mga putahe na ito, kakailanganin mo ng isang buhay para matutunan. Nasa panganib ang C, nagpatawag ng maagang pulong ang board. Gusto kanilang tanggalin. Ito ang board meeting ng grupo ng Marco. Hindi pinapayagan ng mga hindi autorisadong tauhan. Tandaan mo ito, si Elena ang aking asawa. Katumbas ito ng pagkakaroon ng nakatagong share sa grupo ng Marco. Pinapayagan siyang pumasok. Naiintindihan mo ba? Maaari na kayong maupo, lahat. Bakit hindi kayo lahat umupo ng maayos? Sige na, kung gayon, lahat ay tatayo. Assistant Gabriel, alisin ang lahat ng upuan. Tito, masyadong mapanupil ito. Nasa kumpanya tayo. Dapat tawagin mo akong si Marco, at tungkol sa aking pagkatao. Sigurado akong mas alam nila kaysa sayo. Kaya, ano ang inyong mga hiling? Nagpasya na ang board of directors. Nabawiin ang iyong posisyon bilang CEO. Mukhang, ang grupong ito ay lubos na. Pumapanig kay Daniel. Bilang huling paraan, maaari ko lamang gamitin ang mahika upang maimpluwensyahan ang kanilang mga isipan. Karapat-dapat ka ba? Marco, iniisip mo pa rin na ikaw ang dati, ang makapangyarihang CEO Marco, hindi ba? Anyway. Walang kapangyarihang galit. Kayo dalawa, kahapon ay, nilate nyo na ang karangalan ng pamilya ni Marco. Ikaw, nagpakalat ng mga haka-haka sa piging, basta na lamang gumagawa ng kaaway. At ikaw, hinayaan mo siyang gumawa ng gulo, tama? Sinasabi ko sa iyo, ang grupo ng Marco ay, nasa malubhang krisis ngayon. Ano pa? Mayroon pa. Magsalita ka. Chairman, noong ikaw ay may sakit, ang pagtaas ng kita ng grupo ng Marco. Sa ilalim ng pamumuno ni CEO Daniel, ang pagtaas ng kita ng grupo ng Marco ay umabot sa 50%. Kaya, naniniwala kami na si CEO Daniel ay mas angkop na mamuno sa grupo ng Marco. Chairman Marco, bagaman ang grupo ng Marco ay mayroon ngayon, malaki ang iyong ambag. Ngunit para sa pag-unlad ng grupo ng Marco, pinapayuhan kitang bumaba sa pwesto. Ngunit naaalala ko na ang mga kontratang ito ay nilagdaan noong aking panunungkulan. Ano ang kinalaman ni Daniel dito? Sige. Hindi mo kinikilala ang mga ito, tama? Okay lang. Sasabihin ko sa iyo, ang gobyerno ng lungsod ng Liwanag ay bagong nagpapaunlad ng isang economic development zone sa ilalim ng grupo ng Gabriel. Kung nais umunlad ng grupo ng Marco, kailangan nating makipag-partner sa grupo ng Gabriel. At ikaw, kaya mo bang pamunuan ang ating kumpanya sa proyektong ito? O ibig sabihin ba nito ay tiyak na makikipag-partner si Gabriel sa iyo? Sino ang nagsasabing hindi ako makikipagtulungan kay Marco? Ginoong Gabriel, maligayang pagdating sa luz. Ginang Elena, maraming salamat. Ang payo na ibinigay mo sa akin kahapon ay nag-iwan sa akin ng walang pagsisisi.
at hinayaan akong makita ang aking nanay sa huling pagkakataon. Ayos lang, tama ang ginawa mo. Ginoong Marco, napakabuti ng napangasawa mo. Ginoong Gabriel, masyado kang mabait. Nakakalungkot. Ang ating fuyaw ay mayroon ng asawa. Ginoong Marco, ito ang unang pagkakataon na nakita kitang nagpakita ng ganitong matinding emosyon. Ang relasyon mo kay Ginang Elena, siguradong maganda, hindi ba? Lilith, Sa pagkakataong ito, ay para imbitahan kang sumali sa pagpaplano ng gobyerno ng lungsod ng Liwanag sa bagong proyekto ng sentro ng ekonomiya. Nagtataka ako. Presidente Gabriel, ang aming grupo ng Marco, masaya kaming makipagtulungan. Oo. Siyempre, handa rin kami. Tama, ang aming grupo ng Marco ay gagawin ng lahat. Sa tingin ko mayroong hindi pagkakaunawaan. Ang taong gusto kong makatrabaho ay si Presidente Marco at hindi ang grupo ng Marco. Kaya, Presidente Marco, ikaw na ang magdesisyon. Presidente, ang pamilya Zhao mula sa lungsod ng Liwanag. Ang pamilya Lee mula sa lungsod ng Liwanag. Ang chairman ng Yuan Company. Silang lahat ay naparito sa reception room. Nais nilang pag-usapan ng kooperasyon sa grupo ng Marco at hilingin sa ginang na magbigay ng hula. ako. Ginang, tunay kang nagbibigay sa kanya ng magandang kapalaran. Ang grupong ito ng mga tao, hindi basta-basta, maaaring magsama-sama. Pambihira talaga si Presidente Marco. Ginang, tunay kang may matalas na mata. Talagang kahanga-hanga. Magagaling kayong mangpuri. Ngunit sino nga ba kanina ang nagsabi na dapat na akong umalis? Oh, Presidente Marco, naglalaro lang. Kasama si Presidente Marco dito. Ang grupo ng Marco ay magkakaroon ng mas magandang pag-unlad. Kung gayon, iminumungkahi ko, ang Xu Jiaming na ito ay hindi na angkop para sa posisyon ng General Manager. Simula ngayong araw, alisin siya sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Siyempre, kung nais niyang manatili, hindi naman sa hindi natin kayang tiisin. Assistant Gabriel, ayusin mo na lang para sa kanya ang trabaho sa paglilinis ng inidoro. CJ, Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon. Sumasang-ayon ako. Mga walang hiya kayo. Kababastusan ito. Tita, iligtas niyo ako. Plano kong umarte kahapon. Pero may pumigil sa akin habang papunta, kaya naantala ako. CJ, si Elena at si Marco, nagalit nila ang nilalang na iyon. Hindi sila makakaligtas. Ito ba ang walang kwenta na sinuportahan mo? Tita. Sino sila? Sila. Inimbitahan ko sila para tulungan ka. na. Ano ito? Ginang, black card na limitado sa buong mundo, 5 lang, walang limitasyon sa paggastos. Bakit mo ito binibigay sa akin? Asawa kita. Tinulungan mo ako ng malaki ulit. Itong card, ay swipe mo lang. Ibig sabihin, hindi mo na ako hihiwalayan? Sa ganitong paraan, ibig sabihin ba nito, malalampasan ang pagsubok sa pag-ibig na ito? Maging immortal, pero kung magiging immortal ako, hindi ko na makikita si Marco. Hiwalay o hindi, nakadepende sa mga kilos mo. See you, kakagaling lang ng binti mo. Bakit hindi ka muna magpahinga? Naku, kaya ko nang maglakad mag-isa. Hoy, Kung nakatayo ka, paano ako gagawa? Umupo ka. CJ. Santa ng silangan, tapang mo nang lumabas para lumaban? Iba ang magpanggap sa harap ng iba. Paano mo nagawang magpanggap sa harap ko? Papaluin kita. Manatili sa loob ng bilog na ito. Huwag kang gagalaw. Sino ang gumugulo dito? Lumabas ka. CJ, hindi lalabas ha? Wala akong oras na sayangin. Sayang ang oras dito. Langit at lupa, walang hanggan. Hihiram ng kapangyarihan mula sa sansinuko. Protektahan ang aking tunay na anyo. Apoy ng impyerno, sandata. Noong huli, nakatakas ka. Ngayong pagkakataon, bumalik ka para mamatay? Tapang mo nang magsalita ng ganyan? Ngayon, ako, hindi ka na makakabalik ng buhay. Simulan ang formasyon. CJ, paglalaruan kita ngayon.
Ginoong Marco, may multo ba? Wala. Si Ginoong Marco ay nananatiling kalmado. Mas gusto ko pa nga. Lene, sayang naman, hindi kita gusto, demonyo. Hindi mo gusto ang mga demonyo. Hindi ba si Ginang Elena ay demonyo rin? Si Ginang ay isang santa. Hindi ba gusto ni Ginoong Marco malaman? Elena, kung bakit siya nagpakasal sa iyo? Anyway, mukhang ngayon ay mali na naman ang kalkulasyon mo. Napunta ka sa mortal na mundo para maranasan ang pagsubok sa pag-ibig. Putulin ang lahat ng emosyonal na ugnayan. Talikuran si Marco. Bakit ka ganyan katigas at ginagawa kaming mga kaaway? Kaya ano kung ako, hindi mo kailangang pakialaman. Umatras. Napunta ka sa mortal na mundo para maranasan ang pagsubok sa pag-ibig. Putulin ang lahat ng emosyonal na ugnayan. Talikuran si Marco. Kaya ano kung ako, hindi mo kailangang pakialaman. Nandito siya para sa pagsubok sa pag-ibig. Lumabas ka. Hayaan mong iligtas kita sa pagdurusa. Ginoong Marco, Hayaan mo siyang umalis. Puno siya ng masamang enerhiya. Maaari niyang saktan ang mga tao nang hindi nakikita. Sinumpa ka ba niya? Tingnan natin. Binibining santa. Nananira ka ng puri ko. Ako ay walang ginawa. Yay! Ang gusto ko, siya yon. Bukas. Ito ba luha? Mula nang maalala ko, hindi pa ako umiiyak. Nahulog ang loob ko kay Marco. Hindi ko kaya. Sa ngayon, asawa pa rin ako ni Marco. Siya ang aking asawa. Kailangan ko siyang protektahan. Marco, nakabalik ka na. Oh, narinig ko na malaking tulong si Elena ngayon. Gumawa pa ako ng sabaw para sa iyo. Nanay, Ginang. At sino naman ito? Magandang araw, Ginang. Ako ang girlfriend ni Marco. Ano? Si Marco, kasal ka na pala. Paano ka nakahanap ng kabit? Lumabas ka. Matandang bruha. Nanay, huli na akong nakauwi. Elena, nandito ka na pala. nanay, ihanda mo ang kwarto para kay Sofia. Sige. Babalaan kita. Hanggat nandito ako, hindi mo magagawang saktan. Si Marco o si nanay. Itigil mo na ang mga maliliit mong plano. Kung hindi, papatayin kita ng malagim. Elena, anong nangyayari? Pagkaalis ko pa lang, nagdala na naman si Baiken ng isang sirena. Hindi ko rin alam, nanay. Siguro, baka gusto ni Marco ang ganyang klase. Imposible. May gusto si Baiken sa iyo, kitang-kita ko. Ngayon, nakabihis ng lantad ang sirena na ito. Pumunta ka sa mortal na mundo para harapin ang pagsubok sa pag-ibig at putulin ang mga ugnayan ng pag-ibig na ito. Iwanan si Marco. Bakit ka ganyan katigas ang ulo at gawin kaming mga kaaway? Kaya ano kung hindi mo problema yan? Elena,
Tinatawag mo ba ako? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, nandito ako. Para palalimin ang ating ugnayan. Tapos, maghihiwalay tayo ng tuluyan. Sa tingin mo, magugustuhan ko ito. Sabi ni nanay, ang pagiging kaakit-akit ang pinakamalaking sandata ng babae. Pero wala kang dibdib. O puwet, wala ka nito. Sino nagsabing wala ako? Anyway, Lumabas ka. Lumabas ka. paalisin mo ang demonyang iyan. Talaga lang. Lumabas ka. Lumabas ka. Marco, buksan mo. Ang pagpapanatili sa bruhang iyan ay parang bomba na sasabog. Kung kaya ko lang tahimik, naalisin siya. Hindi, tinuruan tayo ni Maestro na huwag pumatay ng walang dahilan. Si Marco ay lubos na nasa ilalim ng aking mahika. Kahit siyam na buhay ay hindi sapat. Sino ang nagsabing ang pagputol ng ugnayan ay nagdudulot ng galit? Ha ha ha! Hehe. Patatawarin ko ang iyong buhay. Ngunit magdurusa ka araw-araw. Sasagasaan kita ng kidlat. Hindi ako yun. Ginang, may tao sa labas na nagsasabing siya ang iyong maestro. Dumating. Nandito na si Maestro. Walang hanggang langit. Maestro. Alagad. Maestro. Alagad. Oh, hahaha. Bakit ka bumaba ng bundok? Dahil sa iyo ako naparito. Ako. Tama. Oops. Sige, sige. Nahihilo ang ulo ko. Hindi ako makapantay sa'yo. Ang kadalisayan ng banal na dalagang ito. Maligayang pagdating, Tawista. Nako. Ah. Oh. TSK. 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 Hahaha. Oh. Ang iyong kulay lilang aura ay mapalad. Mayroon kang mapalad na hitsura. Oh, hayaan mong tingnan ko. Oops, malungkot na nabalo sa iyong kasikatan. Habang tumatanda ang isang tao, hindi ka maaaring maging walang kapareha. Nagtataka ako kung mayroon isang romantikong interes. Oh, Maestro. Ito ang aking biyenan. ha, oh, ha ha ha. Ang iyong biyenan? Hey hey hey. Kapag dumating ang tadhana, walang makakapigil dito. Ha ha ha. Pinapayuhan kita. Huwag kang magkaroon ng anumang ideya. Ah, alagad. Iyan siguro ang iyong itinakda. Eldenet. Ha ha ha. Sino ang nakaupo sa tabi niya? Demonyong mangkukulam. Anyway. Maestro. Siya ay sinusubukang agawin ang lalaki ko. Ano, HMPH? Ako, si Maestro Kiko, ang lalaki ng aking alagad. Nangangahas kang agawin siya? Talaga, hindi mo alam ang iyong lugar. Elena. Elena, gamitin ang mga kasanayang itinuro ni Maestro. Gamitin ang 3 bahagi nito. Ginagarantiya kung mananalo ka. Anong mga kasanayan? Oh, nga pala, ano na ang sitwasyon ngayon? Kasal na ako sa kanya. Oh, kasal? Ano? Paano ka? Nakapagpakasal? Lenan. Nako. Paano ka naging ganyan kabilis? Maestro, tungkol sa kasal namin, mayroon ka bang tutol? Siyempre, meron. Yeah. Naku, ang aking alagad. Tingnan ka nga naman. Mas mataas ang iyong paglinang kaysa sa akin. Maaari ko yang palampasin. Ngunit ang bilis mo sa panliligaw ay 100 beses na mas mabilis. Naku, para bang walang saysay ang mahabang buhay ko. Ay, Maestro Tawista. Ano ito? Eh. Naku. Kung gayon, kakainin ko itong cake at mabulunan hanggang mamatay.
Ay, Maestro Tawista, kung gusto mo, kumain ka pa. Ha ha ha. Salamat. Ha ha ha. Nako. Maestro, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Huwag mo akong hawakan. Kumain ka. Bigla kong naalala. Nako, kailangan kang kausapin ni Maestro. Si Marco na ito. Baka hindi siya ang iyong itinakda. Ha? Ano? Nagkataon. Si Marco ay nagpaplano ngayon. Nahiwalayan si Elena. Bakit hindi natin asikasuhin ang papeles ngayon? HM, ang kasal na ito, sa tingin ko ay talagang dapat nang matapos. Maestro. Si Marco noon ay hindi ganito. Siya, baka, naengkanto ng babaeng demonyo na iyon. MHM, oo. Ha? Kung gayon, lalo siyang hindi. Hayaan mo na. Ikaw, Binibini. Nandidiri ako sa uri mo. Sa suklam-suklam na basura. Lalabanan mo ako, hindi mo ba alam kung sino ako? O sasampalin kita, papapatayin ko ang iyong guna na nakatali sa buhay. Arj. Sinabi mo kahapon, makikipagdiborsyo ka kay Elena. Naku, tungkol naman sa kasal na ito, malamang na magkakadiborsyo na. Impossible. Maestro, tumahimik ka. Tumahimik ka. Sabi ko tumahimik ka, Mabahong taoista, anong sinabi mo? langit at lupa. Mabahong taoista, hamon ka. Panghihiram ng batas, galaw. Saan sila nagpunta? Naku. Mabahong taoista, hahabulin kita kahit multo na ako. Maestro, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi ba ang sabi mo, Marco, ay ang aking itinakda? Hihihi. Ako, ang iyong maestro, kung gayon, nagkamali. Maestro, niloko mo ako. Wow, hindi ko ginawa, talagang hindi, hindi talaga. Huwag kang lalapit. Hoy, hoy, hoy. Pinakasalan mo ako. Ginagawa kang bahagi ng pamilya ni Marco. Sa diksyonaryo ni Marco, ang salitang diborsyo, wala. Makinig kayo sa akin, lahat. Ito ay tungkol sa... Oh, kaligtasan ng mundo. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Matagal nang mapayapa ang kaharian. Umuunlad ang sangkatauhan. Ngunit ang mga sukdulan ay nagdudulot ng pagbaligtad. Isinilang ang demonyo ng pagnanasa. Magaling siyang maglaro sa mga puso. Nalito niya ang isipan ng ilang mga emperador ng tao. Hoy, saan siya nagpunta? Naghasik ng lagim, nagpasiklab ng digmaan. Noong panahong iyon, ako, ang maestro ng silangan, isang mabilis na pagtutuos, ang demonyo ng pagnanasa pa lang nagdudulot ng gulo. Kaya naman, tinipon ko ang mga bayani mula sa iba't ibang lupain. Upang labanan ito, kilala sa kasaysayan bilang digmaan ng mga tagapuksa ng demonyo. Ang digmaan ng mga tagapuksa ng demonyo, pinangunahan ko, ang maestro ng silangan. Oh, naiintindihan ko. Ako, ang maestro ng silangan, ay nagtutuos. Kaya pala, isang demonyo, ang nagdudulot ng gulo, mga alagad. Handa akong paglingkuran ang kaharian. Gawin ang aking munting bahagi. Noong panahong iyon, hey, iyan ang sinabi mo. Yeah. Sino iyan? Ako. Oo, ikaw iyon, ngunit hindi ikaw. Ang santa ng silangan ay isang bihasang dalubhasa. Ang kanyang kapangyarihan ng mahika, ito ay malalim at hindi masusukat. Ngunit ang demonyo ng pagnanasa ay may kalamangan sa mundo ng tao. Patuloy, pinapalakas ang kapangyarihan nito. Ang santa ng silangan ay nabigo ng ilang beses. Bigla, may lumitaw na nakatagong maestro. Mula noon, ang santa ng silangan sumama sa nakatagong maestro na ito. Nagsimula sa landas ng pagpuksa sa mga demonyo.
Ang huling laban sa digmaan upang lipulin ang mga demonyo. Ang labanan ay nakakayanig ng mundo. Sa huli, lahat sila ay nasugatan. Nakuha ng Panginoon ng demonyo ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit ang santa, at ang nakatagong maestro na ito, parehong namatay, nagkatawang tao. Elena, ikaw at ako sa tingin ko, ay hindi na talaga makakalaban muli ang Panginoon ng demonyo. Ang Panginoon ng demonyo ay malubhang nasugatan. Kakailanganin niya ng kahit 1,000 taon upang gumaling. Pagkatapos ng 1,000 taon, lalabanan natin siya muli. Elena, sa buhay na ito, ikaw at ako ay walang kapalaran. Sana sa susunod na buhay, maaari tayong Hindi lang sa susunod na buhay. Langit at lupa bilang saksi. Araw at buwan bilang salamin. Nangako para sa 9 na buhay. Naway magbalik ang ating mga kaluluwa. Nahuhulaan ko na ang inyong pag-iibigan ay namumukadkad. Natatakot ako na matagal nang nakabalik ang Panginoon ng demonyo. Pinapayuhan ko kayong maghiwalay na agad, at mabilis na hanapin ang inyong itinakda. Paano mo alam na hindi ako ang itinakda ni Elena? HMPH, kung ikaw ang itinakda, paano ka mahuhulog sa maliit na uod ng guna yon? Ang itinakda ay isang maestro ng 9 na buhay. Paano ako magiging biktima ng maliit na uod ng guna yon? Ako. Hindi masasabi, di ba? Elena, hinihimok kita na maghiwalay kaagad. Hanapin ang iyong 9 na buhay na soulmate. Kung hindi, lilito ang demonyo ng pagnanasa. Natatakot ako na ang mundo ay babagsak sa kaguluhan. Paumanhin. Maaari ko bang hiramin ito? Kunin mo. Makinig ka. Ikaw na matandang hanggal. Kaya pala sinusubukan mong paghiwalayin ang aking anak at ang kanyang asawa. Babaguhin kita. Tigil. Huwag mo akong sasaktan. Hindi ako nagmamalasakit sa itinakda. Ang gusto ko lang ay ang aking manugang na babae. Hoy. CJ. Sa totoo lang, hindi ako tinamaan ng uod ng Gyu. Ano? Hindi ka tinamaan. Kung gayon, bakit mo dinala ang mangkukulam na iyon sa bahay? Lahat ay dahil sa'yo. Ako. Sinabi mong ako ang iyong pagsubok sa pag-ibig, kaya kailangan mo akong iwan. Ako. Oh, sinasabi mo bang ang mga opisyal ay maaaring magsimula ng apoy, ngunit ang mga karaniwang tao ay hindi maaaring magsindi ng lampara? Nagsiselos ka na ngayon. Nahulog ka na sa akin, hindi ba? Kaya, Mabagal lang. Kahit hindi ka sumpaan. Pero hindi ka naman talaga ang itinakda. Ikaw. sinanay na ang bahala sa kanya. Hoy. Wala akong pakialam sa nakaraan mo o sa hinaharap mo, tandaan mo lang. Palagi kang kay Marco lamang. Pero, kailan ka umakyat dito? Hayaan mo na. Teka. Hoy, teka. Maestro. Sa tingin ko, mayroon ka ng mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Medyo mapanganib nga. Gulo, nagkaisa ang karamihan sa mga kumpanya sa lungsod ng Pag-asa para boykotin ang grupo ng Marco. Tinatawag ang grupo ng Marco na tumor ng lungsod ng Pag-asa, nakakasagabal sa paglago ng ekonomiya. May kakaiba talagang nangyayari. Ngayon, ang mga pinuno ng malalaking kumpanya ay nagtitipon sa grupo ng Gabriel. Hinihiling na kayo at ang iyong asawa ay naroroon. Ano sa tingin mo? CJ. May humaharang sa mga lihim ng langit. Hindi ako hinahayaang manghula. Anong problema? May nagpapanggap na aksidente. Nabangga mo at napatay mo ang isang tao, grupo ng Marco. Hindi pinapansin ang buhay ng tao. Huwag kang gumawa ng gulo, hindi ka nga namin nahawakan. Oo,
Hindi. Oo, Hindi. huwag ka nang makipagtalo, ginawa mo. Kung tutulungan mo akong tumayo ngayon, kung gayon, totoo na nabangga kita. Kung hindi mo ako tutulungan, i-report ito ng balita. Walang puso ang lumo. Makakakuha tayo ng pera kahit paano. Inapakapakan ng buhay. Talagang may nabangga ang mga tao ng law. Anong nangyayari? Narinig ko, lumaki ang law sa krimen. Lahat dahil sa krimen. Panoorin mo ito. Bumangon. Hindi ako babangon. Gino, bumabangon ka na. Okay naman ang matandang ito? Hindi ba siya nagpapanggap ng aksidente? Ay, masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Mahihimatay na ako. Bumangon ka. Masakit ang ulo ko. Mahihimatay na ako. Bumangon ka. Tigil. Ginoo, may gagawin pa tayo. Tapos na ang pagpapanggap natin. Tara na. Bakit ka napakawalang kwenta? Paano ko ito ipapaliwanag kay Ginoong Daniel? Hindi ko rin alam. Bakit hindi ako bumagsak? Og. Bakit ako bumagsak? Anong problema? May mahiwagang formasyon na inilagay dito. Hindi ba tayo pwedeng pumasok? Hindi. Kung hindi tayo papasok, tiyak na mamamatay sila. Ay. Nakakatakot sila. Mahal, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Mahal, ako na ang bahala. Paano siya naging ganyan kalakas? Ang boss natin ay isang kampiyon ng sanda. Pau, Ang galing. Oh, see you. mahal. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mahal. Kakaiba yan. Hindi mapatay ang mga ito. Nakakatakot. Panoorin mo to. Wow, ang galing. Napala. Assistant Gabriel. Bilisan mo sa taas, ilikas mo sila. CJ, nakuha ko. Magagaling na galaw. Gabriel, anong ginagawa mo? Trader ka ba? Malinaw na may kailangan ka. Pumayag silang buhayin ang nanay ko. Dakilang Panginoong Yamo. Mabuhay ka sana. Susunod kami sa iyo magpakailanman. Ngayon, lahat pakiusap. Tawagin ninyo pabalik si Lord Yumo. Ito na ang lugar. Patay ka na. Tigil. Ako na ang bahala dito. Nanay, Ang formasyong ito ay para sa iyo. Elena, wala ka ng takas. Pumunta ka at patayin si Elena. Patayin mo siya. Natalo si Elena ng iyong minamahal. Dapat mo akong pasalamatan. Hindi ka pa tinatamaan ng aking sumpa na nakatali sa buhay. Paano nangyari yan? ikaw. Ito ang pinag-uusapan mo, tama. Ang sumpa ko na nakatali sa buhay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nandoon pa si Gabriel. Nanay,
Walang silbi, tulungan mo ako. Gabriel, pigilan mo siya. Bakit ka lang nakatayo dyan? Kung maghihintay ka pa, mawawala na ang katawan ng nanay mo. Nanay, nanay, nanay. Nanay. Maligayang pagdating, Panginoong Yumo. Nanay. Elena. Marco. Nagkita na naman tayo. Ikaw, bakit hindi ka papatay? Elena, matalas pa rin ang mga salita mo. Ang mga tao ay may walang katapusang pagnanasa. Natural lang na hindi ako mamamatay. Tama na ang salita. Maglaban na tayo. Mukhang sa loob ng libu-libong taon. Hamina na si Marco. Elena, sa tingin mo ba mag-isa, kaya mo akong talunin? Ibalik mo sa akin ang nanay ko, ikaw. Huwag saktan ng aking anak. Hindi. Nanay ni Marco, paumanhin. Salamat. Sa pagpayag na patawarin ako ng aking anak, gagawin ko ang lahat upang matulungan ka. Nanay. Hayaan mong kontrolin ko agad ang katawang ito, o mamamatay tayong lahat. Ang iyong ina, tunay na apoy ng samadhi. Marco. Hayaan ko na kayo ang bahala sa iba. Hindi ko problema yan. Hindi ko sila kilala. Walang kinalaman yan sa akin. Huwag kang mag-alala. Talagang asisikaso ko sila. Gagawin kong lubos na komportable sila. Manalangin na pagpalain ng santa ang aking anak. Santa Elena, siya ang aking alagad. Ikaw ang kanyang maestro. Bakit hindi mo nilalabanan ng Panginoon ng demonyo? Sinabi ng batang iyon, na protektahan ka dito, hindi ba? Hindi ko kailangan ng iyong proteksyon. Manalangin sa banal na dalaga. Maestro, maaari ko bang itanong? Kung paano ka nakahabol ng napakabilis? Dahil, mayroon akong cheat code mula kay nanay ni Marco. Anong uri ng cheat code? Maaari mo bang hayaan ang iyong maestro na sumilip? Nasa cellphone ko, alamin mo sa iyong sarili. Aalis na ako. Ay, ito. Hindi ko mapaganya ang bagay na ito. Tingnan natin kung ano ang cheat code na ito. Kaya ito pala ang iyong paraan, ano? Santa, iligtas mo kami. Ano na ngayon? Nako naman. Heto sa iyo. Heto sa iyo, matandang Manny Akis. Hahampasin kita hanggang mamatay. Ang iyong maestro ay may kailangan. Nanay. Anong nangyayari? Tara na, tingnan natin. Sige, tara na. Gagawin ko. Talaga bang akyat ka sa bundok? Ang totoo, tapat ako. May utang sa akin ang mapagkunwaring tawista. Bilisin mo. Nanay, ihahatid kita. Nanay. Asawa, hintayin mo ako.
Bumalik ka na. Asawa, sa tingin mo kaya niyang makabawi? Hindi rin ako sigurado. Nanay, maaari ba siyang umakyat sa bundok? Tara na. Eldeneth, Aray! Hi! Matandang bastardo. Pagkatapos lang ng ilang araw, nakikipag-flirt ka na. Hahampasin kita hanggang mamatay. Huwag kang tumakbo. Huwag mo akong hampasin, tigil.